pakiramdam kapag kinagigilawan ng ibang tao ang ating mga anak. Pero para sa mag-asawang Sally at Roger, di bali na lang daw. Nang minsan kasing lumabas ang bahay ang 6 na taong gulang na anak na si Junjun, nakursunadahan daw ito ng aswang. Alas 10 ng gabi nang nagpaalam daw si Junjun para umihi sa labas ng kanilang bahay. Laking gulat na lang daw nila nang ang bata umangat daw sa lupa at unti-unting lumayo sa kanilang paningin. Ngawan, pag ako, sinulad ko na iya. Hanggang ako nakaabot sa tupuro, balik ako, ining ko. Tapos paabot ko sa adi, so agum ko naman so minandan kong mag-anap ng anak, ay ayat na anak ika sa tabang, san kababaan. Dinalot ng pangamba ang mga magulang ni Junjun. Buti lang daw at to the rescue ang kanilang mga kapitbahay. Junjun! Junjun! Andiyan ka ba? Buong gabi silang naglibot sa kanilang lugar para hanapin ang batang si Junjun. Pero ni isang bakas ng bata, wala silang nakita. Kinaumagahan, mabilis na dumapa ang kwento sa mga vlogger na sina Josel Balang Manaog at Leo Borbo. Agad silang pumunta sa bahay ng mga magulang ni Junjun. Nag-live po ako, ginawa ko po ay nag-live po ako sa aking page. So yun, kumalat na po yung video. Kung may nakakita sa bata, ay ipag-alam po sa amin. Ginamit ko po yung aking channel para naman po is maging aware din po yung iba pong mga magulang at para po matulungan na din po yung bata sa kalagayan niya ngayon. Totoo nga kayang kinakain ng aswang ang batang si Junjun? Lumipad at kumalat ang kwento tungkol sa mga aswang noong 16th century. Ginawa raw kasi itong panakot ng mga Kastila habang pinapalaganap nila ang Katolisismo. Isa yan sa mga napansin ng mga Kastila. Sila ang nagdokumento sa mga paniniwala ng mga Pilipino nang dumating sila sa ating bansa. At ang binabanggit nga ng mga Kastila na pagpapaliwanag ng mga Indio o mga Pilipino noon, makakakita sila ng isang babae, pero pagdating sa sulok, titignan nila, wala na. Ang naandun ay isang baboy na kulay itim o kaya aso. Pero ayon sa siyensya, ang dahilan di umano kung bakit may napagkakamalang aswang, posibleng sa isang pambihirang karamdaman kung saan namimilipit ang buto at nawawala ng kontrol ang isang tao. Ang tawag dito, X-linked dystonia, Parkinsonism o XDP. Lubag naman ang tawag sa Panay Island kung saan una itong pinag-aralan noong dekada 70. Genetic disease o namamana raw ang sakit na ito at hanggang ngayon ay wala pa ring lunas dito. Ang mas nakababahala, habang patanda ng patanda ang taong may XDP, palala rin ng palala ang mga sintomas na kanyang mararanasan. Mahanap pa kaya si Junjun? Sino o ano nga kaya ang tumangay sa kanya? Lumipas ang magdamag, lumipad sa mag-asawang isang nakagugulat na balita. Ang anak kasi nila si Junjun, natagpuan na. Agko na ka na muna kapag sabing, sadto na ko no suigin. Ngawan, di, sadto naman nangag-iyan. So mga kuwa, hanggat na turakan na nga ni igin. Nakaupo si Junjun sa kabilang baryo. Tulala at hindi makausap. Napansin din nila na basang-basa at may butas daw ang damit ng bata. Nang nahimasmasaan, ikinuwento ng bata na tinangay daw siya ng isang babaeng walang paa. Bisa nalaman ko, kinuha ng aswang. Yung bata, daw ng aswang. Wala naman kako kaming na kita, pero takot kaming maglabas ng gabi. Madami pong kwento-kwento, lalo na po yung mga lola namin at kahit po sa mga katabing barangay ay marami po. Kaya ako po, naniniwala po ako kahit di pa po ako nakakita. Pinapili pa raw siya nito kung puti o itim na kanin ang kanyang nais kainin. Ano sa sinabi ka naman, Abdo? Kadalasan ang black rice ay associated sa kadiliman. Hindi kasi normal na kinakain yun ng ordinaryong tao. Ang mga aswang associated din lagi sa kagubatan. Nagtatago para hindi sila masyadong mapansin. Pero siyempre, ang kagubatan din ay tahanan din ng mga mababangis na hayop. Kaya't maraming iba pang mga posibilidad. Dapat imbestigahan ang bawat isa para ma-deduct alin nga ba yung iba pang posibleng explanation. Sa ngayon po, yung bata po ay may trauma po siya. Sa ngayon po, pag nakakarinig siya ng malakas na boses, ay umiiyak siya.
Yung nanay at tatay din po ay lahat po nagka-trauma, pati po yung mga bata doon na iba, lahat po sila ay natakot po. May paliwanag naman ang ating psychologist sa mga posibleng nangyari sa bata. Alam natin na pag 6 years old, sila yung nasa playful na stage, malakas, matindi ang kanilang mga imagination, fantasy. So maaring itong nangyari from another perspective, baka kasama niya mga kaibigan niya at siguro nagkakabiruan at merong part doon na sila physically, baka umabot sa point na nagkalmutan, kaya siguro nabutas yung kanyang shirt, may nakaaway. So maraming possible reasons na we can look into. Of course, nire-respect pa rin natin yung kanilang paniniwala. From a medical standpoint, tinitingnan din natin siya kung meron bang other causes, other factors na maaring nag-come into play para doon sa nangyari doon sa bata. From a medical standpoint, isa siyang perceptual na disturbance, pero ang ibig sabihin ng illusion is meron kang nakikita, but sometimes because of maraming factors like stress, takot, ay iba ang nagiging perception natin doon sa isang bagay. Wala namang matibay na ebidensya na magpapatunay na aswang nga ang naghasik ng lagim sa bata. Nangako naman ang mga otoridad na mas paigtingin daw nila ang seguridad sa kanilang lugar. Kasalukuyan po hanggang sa ngayon ay kami po ay hindi pa po nakukontento sa mga investigasyon na ginagawa namin. Kaya po hanggang sa ngayon ay still ongoing po ang aming follow-up regarding sa mga ganyan pong mga paranormal activities na nangyayari po sa aming lugar. Base po sa aking mga research and mga experience dito po sa aming lugar, ako po ay naniniwala na mayroong mga kakaibang mga nilalang na talagang nag-i-exist dahil po sa mga sumbong. Katigit na nga ng ating bituka ang mga kwento tungkol sa aswang. Ano sa sinabi ka naman, Abdo? Nakainin kita. Pero ang higit na nakakatakot, tila ba gano'n na lang din kabilis ang pagpapalipad natin ng mga kwentong walang matibay na preba? At ang mas nakakabahala, marami rin sa atin kumakagat agad sa mga sabi-sabi lang.